Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay pangakong napapako. Pangakong napapako. Sa naman po ugnayan o relasyon tulad ng sa mag-asawa, magulang at anak, magkapatid, magkaibigan o kapatiran sa iglesia, isa pong masakit na karanasan ay ang pangakong napapako. Ito po nangyari po sa ating Panginoon Yesus. Sa Matthew 26:34, sabi po ni Kristo kay Pedro, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Ito po sabi sa verse 35. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, di kayo kakaila. At dagdag pa ng bersikulo, ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Ito maminamahal na madali nga para sa atin na mangako. Lalo kung payapa at matiwasay pa ang mga bagay-bagay. At ba't may nangako mga minamahal? Ba't may mga pangako pa? Marahil para pa-impress sa taong pinapangakuan natin. Marahil dahil meron tayong nais na kapalit sa ating sinasabing pangako. Ito isang manliligaw na pinapangako niya ang kanyang katapatan at pati lahat ng bituin sa langit para sagutin siya ng oo na kanyang niligawan. Ito ba mga minamahal? Ito ba ang ating pangako? O parang nangyari kay Pedro sa lahat ng alagad ang ating pangako? Sabi sa verse 56, sabi po roon, ng Panginoon ay dinatakip na, tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Hindi lang yun, lumaon po sa verse 69 to 74, 3 beses pang pinagkailan ni Pedro ang ating Panginoon Yesus. Kaya po tayo mag-ingat po sa ating mga pangako, lalo na sa ating Panginoon. At iba pa rin ang lahat ng ating pinangako. Ngayon po, di ba't nang tayo po'y naligtas ay nangako tayong patilikuran na natin ang ating mga kasalanan? Nangako tayong maminamahal na ating Panginoon lamang, Kristo lamang ang ating maging Panginoon at tayo susunod sa kanyang mga utos? Nawa po anito ba rin ating mga pangako? At nawa po ating mga pangako ay huwag napapako. Salamat po.